wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against the powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in highest places. This is an extra message sponsored by Veterans Legionnaires. I would like to give thanks for the privilege that a chairman of Veterans Legionnaires Foundation Incorporated right now. Yes. Chairman, can you explain for us the Philippines territorial domain? Yes. Okay. And right now, the Philippines wants to know about these things. Can you explain for us? Yes, of course, because we have our Philippine territorial domain at this time. This morning, I would like to greet all the televiewers and all the internet YouTube that they are watching for. And maybe that we are starting for all this subject of Philippine territorial domain history. You know why? Ito po kasi ay nagsisimula po sa Human Security Act. Dapat po natin maunawaan kung ano po ang Human Security Act. Ito po ay nangangahulugan ng act to secure the state and protect our people from terrorism. Ang ibig pong sabihin nito ay kailangan po natin na maproteksyonan tungkol sa mga terroristic activities. Ayon po sa Section 17, Proscription of Terrorist Organization, Association, or Group of Persons. Ito pong mga association, organization na hindi po na-rehistro sa SEC at wala po silang mga BIR or receipt na ini-issue sa mga tao, ay ito po ay mayroon po silang nagawang terroristic activities dito po sa ating bansa. Kailangan po natin ang isang legal na pamamaraan upang ibigay po natin sa lahat ng tao ang tamang paglilingkod at tamang legal na pamamahala sa ating mga organization or association. Ito po ay paalaala lamang na mayroon na po tayong batas upang sikupin ang lahat ng lumalabag sa batas ng ating bansa. Ayon po sa Section 18, period of detention without judicial warrant of arrest. Kapag napatunayan po ang isang organisasyon o asosasyon na wala pong rehistro sa SEC at hindi po sila na-rehistro sa Securities Commission at wala po silang BIR receipt at ito po ay nakaantabay po itong taong ito na siya ay maaaring hulihin sa kabila ng kanyang paggawa ng mga illegal na mga gawain katulad ng mga association organization. Ang seizure of sequestration of properties naman po sa Section 39 ay nangahulugan po ito na lahat po ng pagmamay-ari ng mga properties katulad po ng pera, lahat ng mga ari-arian na nasa bangko at ang mga bahay at palupa, ang lahat na ang mayroon po sa inyo ay ito po ay under for sequestration. Kukunin po ito ng may-ari kung sino po ang may-ari na declared ng Korte Suprema. At ito po ay ayon po sa batas na ang government ay makipag-ugnayan sa may-ari ng ating bansa, na may-ari ng Pilipinas, na dapat sila ay makipag-ugnayan sila ng madaling panahon upang hindi po sila bigyan ng karubdob na hakbang upang sila ay magkaroon ng isang terroristic activities. Excuse me po. Bago po mangyari ang lahat, binibigay po sa atin ang lahat ng pagmamay-ari kung tayo po ay legal na paghahanda katulad po ng mga titulo, mga TCT, OCT, Torrens Title, Pre-Patent, CLOA, mga presidential awards na ito po'y dineclared ng null and void, ay pinapahintulutan po namin na kayong lahat na naghawak ng mga ganyang titulo ay ipatitulo na sa Veterans Foundation ayon sa memorandum circular na ibinigay sa atin ng Don Marie San Pedro Foundation na silang ang may-ari ng buong Pilipinas. Ito po ay may karapatan po sila at may karapatan po kayo na magpatitulo
katulad po ng Certificate of Quitclaim and Absolute Waiver upang hindi po magiging isang illegal ang inyong mga titulo at magpapatunayan na kayo ay nakipagkunay ng mga terroristic activities. Kaya po ang ating government, pinananawagan po natin ngayon na makinig po sila kung ano po ang dapat nating gawin upang makiisa sa mga terroristic activities na hindi po dapat gawin ng mga tao dito sa ating bansa. Kung ang ating government po ay hindi po alam tungkol sa mga gawaing ito, ay dapat po malaman nila na ito na po ang foundation upang linisin ang pangapangalan na nasa maruming pangalan, na mas maruming gawain sa ating mga pamahalaan. Ang ating pamahalaan po ay may malaking obligasyon na magbigay dapat ng kanilang obligasyon sa may-ari ng Pilipinas at dapat sila ay magbayad sila ng upa at hindi po sila nakapagbayad ng upa sa Pilipinas. Marami pong mga ari-ariang ginagamit ng ating bansa, ngunit hindi po sila nakapagbabayad ng Don Marie San Pedro. Kaya tinatawagan po natin ang Pangulo ng ating bansa, si Noynoy Aquino, Presidente Noynoy Aquino, at ang ating Kongreso, ang ating Senado, na sila po ay makikinig at lalong-lalo na sa kanilang pagiging panunungkulan, lalo na ngayong eleksyon na darating, na dapat sila ay makipagbahagi na at makikinig na sa Don Mariano San Pedro Foundation through Veterans Legionnaires of the Walter Causing Guerrilla Unit Incorporated or Foundation. Ito po ay nanawagan po ang lahat ng tao sa Pilipinas na kung ano po ang isyong ito. Baka po ay nagugulat kayo sapagkat sinasabi po bakit may Philippine Territorial Domain. Ang territorial domain po ay nangangahulugan ito na mayroong nagmamay-ari ng Pilipinas. Hindi po pagmamay-ari ng gobyerno ang Pilipinas, kundi ang gobyerno po ay siya lamang ang gumagawa ng batas upang ipapatupad ang batas ng Korte Suprema, ang batas ng Treaty of Paris, ang batas ng International Law, ang batas ng Roman Law, ang batas ng Vatican at ang batas ng International Law. Lalong higit sa lahat, ang batas ng Panginoon. Kaya po makinig po kayo. Ito po kasi ang nangyayari sa atin. Ang ating bansa po ay isang pribado na under po sa Treaty of Paris, meaning na pinirmahan ito ng 5 bansa. Ang 5 bansa ang siyang pumipirma po dito na ang pagmamayaring ito ay pagmamayari ng Espanya. Ito po ay ginagrant po ni Don Mariano at nagiging pribado ang Pilipinas ayon sa Treaty of Paris na mismo ang Amerika. Nanawagan po ako kang US President Barack Obama, kung kayo po ay nakikinig at nanonood nitong video or internet YouTube, na kailangan po magbayad na kayo ng buwis ng renta sa Treaty of Paris ayon sa $20 million na inyo pong inuupahan, kung magkano na po ang tubo at interest na ibinigay po sa amin. I want to tell you again, I asked the calling to our President United States of America, Barack Obama, that you can also understand all this, what we have talking about, all the Treaty of Paris. The Treaty of Paris, you are renting the ratification of treaty about $20 million. You have to pay all those things, that because the owner of the Philippine archipelago here in the Philippines, the rightful heir has already been administered. So, you know, already has the letters of administration. For His Excellency Barack Obama, you should already know that we have a decision of the Supreme Court that was decided on December 18, 1996 and has become final and executory on March 24, 1997. You have the obligation to pay the rental under the Treaty of Paris by the government itself. And also, you have the obligation to pay the foundation, the Don Marie San Pedro Foundation, as the owner of the Philippine archipelago, about $20 million with interest since December 10, 1898. So you have to review your Treaty of Paris, because we must be claim all those obligation that you have. For Barack Obama, that U.S. President, I may salute to you, because the Veterans Legionnaires of World War II of the Walter Causing Guerrilla Unit Incorporated
has been done for your good as a father of the Constitution, as the great nation, and you are the one who protect the rights of the people all over the world, and the Constitution against the law of the nation. And you know why? Because you have the right to protect our rights. Even the Philippine government, he doesn't listen to our request of the money deposited at the Central Bank of the Philippines, and the Land Bank, as well as the Don Mar San Pedro, has the money deposited 1.6 billion pesos here in the Philippines with 7% interest about since 1968 until the present day. The government doesn't listen to our request. The government of the Philippines will never accept to our request because I don't know of what they are reasoning, but the decision has been already finished and decided and final and executory, and will be asking for information. You know that our rights as a constitutional basis, as you are the father of the Constitution, Your Excellency Barack Obama, I may your own power, I may ask your power and authority to protect our rights here in the Philippines, because the government itself doesn't listen to us. And the Don Mar San Pedro Foundation has many collectible monies, properties, and assets. The volumes of gold, the volumes of platinum, and the volumes of diamonds will be deposited at Central Bank of the Philippines. And also, the American government also has the signatory for all these records about this money deposited. You know why? Because we need your help, Your Excellency. Because this kind of record from you, according to this record of our foundation, this has the monetary fund. I think you know, you should know already. The agenda of the United States of America, since from the President of the United States, Harry S. Truman. If you have the records and the records of this copy, we have a volumes of gold deposited under the President Elpidio Quirino, I think this was 1949, January 3, 1949. And also, the Bangko Sentral, Republic of the Philippines, and also the Board of the Governor has already signatory. And also the Allied Nations, Legal Counsel of the TBM, Attorney President Marcos at that time, and also collectible until 2005. Remember that this record is in the record of the Central Bank and the United States of America. We must be collect all those money, volumes of gold and platinum, diamonds, or how much. I tell you, the gold volume trust deposit is KRN number A and B 51264 CR 19 and then 50.400 million metric tons of gold. Number 3, 217.500 metric tons of gold assigned and export distributed for the benefits of Asia Pacific nations in terms of backup of managerial papers currency for 40 years trust deposit maturity ended in year 2005. And 1 million metric tons of gold, and 1 million metric tons of platinum, and 1 million metric tons of diamond exported for the European nations for 50 years ended in the year of 2005 with export permit directly
to Yugoslavia government protected by Treaty of Versailles. Global Immunity Security Code 5020 Gens Redeemers Code 1738-777 under the. But anyway, ito po ang papatunay na meron pong nakadeposito ng 1 million metric tons of gold, 1 million metric tons of platinum, 1 million metric tons of diamond exported for the European nations for 50 years, ended in the year 2005, with the exported permit directly to Yugoslavia government protected by Treaty of Versailles. Global Immunity Security Code 5020, Gens Redeemers Code 1738-777, under the bilateral mines field successor breakthrough agreement in accordance with the Article 4 and embargo of 1807. Hindi lang po ito. Marami pa po ang mga ari-arian na nakaimbok po sa iba't ibang klase o sa iba't ibang uri ng mga bangko sentral at mga bangko sa Pilipinas. Katulad po nitong certification ng Central Bank of the Philippines. Ito po ay galing po ito ng bangko na mismo po si Attorney Ivy Regalado Jr., General Counsel ng Central Bank of the Philippines. Ito po ang kanyang certification na pagpapatunay na mayroon po tayong salapi at mga perang nakaimpok sa loob po ng ating bansa. This is to certify that as per records on file this office and corroborated by the Office of the Register of the Central Bank of the Philippines, Land Bank Capital Bonds with interim certificate numbers 1801, 1802, 1803, and 1804, series of 1968 and accruing 7% interest per annum, are official issues of the government of the Republic of the Philippines through Central Bank of the Philippines and were all duly issued on the 14th day of August 1968 with a 10-year maturity period and all fall within the prescription of Section 81 of Republic Act 3344. This certification is issued to confirm the veracity of the issuance of the said series of bonds and not to authenticate the Xerox copies thereby submitted. Authentication of the genuine and original bonds takes process and has been undertaken truly by the special staff of the Office of the Register of the Central Bank of the Philippines, done this 14th day of December 1989 at Manila, Philippines. Senior Deputy Governor Ivy Regalado Jr. as General Counsel, researched by and signed by Ivy Regalado. But anyway, the Supreme Court Manila had already this resolution in bank. Court resolution is a resolution of the court in bank that they said, dated January 26, 1989, and this letter A denied the aforesaid motion for reconsideration of Attorney Lope C. Garcia because the special proceeding case number 312-B cannot yet be considered terminated as there are matters that are still to be determined, such as the existence of alleged bonds and cash deposited, and as to who are the rightful heirs. What do you mean? Who is the heirs? According to the Probate Court of Pasig Metro Manila, Branch 151, dated December 2, 1994, the Don Alejandro San Pedro Sr., P. San Pedro Sr., is a legal heirs or has become letter administrator. The Court of Branch 15 Malolos, Bulacan, according to Honorable Judge Carlos C. Opilada, Alejandro San Pedro is appointed as a special administrator of the subject land of Don Mariano San Pedro, meaning to say the Philippine Archipelago.
So all the properties here in the Philippines, like the gold, the volumes of gold, the volumes of platinum, the volumes of diamond, and all money deposited in the central bank, and all money deposited in land bank with the prescription of the law, according to the land bank of the Philippines, because the land bank of the Philippines is the depositor of the taxes of the land according to the Philippine Archipelago. So, ibig pong sabihin, ang lahat po ng mga ari-arian na narito po inilibing ng panahon po ng mga Hapon, ng kanilang mga volumes of gold, mga diamond, mga golden bodas, mga barang ginto, at ang mga platinum na narito po sa Pilipinas, ibinaon at itinago, ay pagmamay-ari po lahat yan ng Don Mariano San Pedro. Kaya po hindi po ito abandonado. Ito po'y sagradong mga ari-arian. Ito po'y mga ari-ariang hindi po iniimbot. Ito po'y naka-record po ng Treaty of Paris at ito po'y recorded ng international law. Dapat po niyong malaman na hindi po ito inaabandonar ng mga may-ari ng Pilipinas. Ngunit, gumagawa po ng paraan ang mga may-ari ng Pilipinas, gumawa siya ng mga organisasyon katulad ng Veterans Legionnaires Foundation para ipatuloy ang nasimulan ni Alejandro San Pedro sa kanyang mga ari-arian dito sa Pilipinas. Kaya po, ang lahat po ng mga ito ay ayon sa Human Security Act, Republic Act 9372, ay babawiin na po iyan lahat sa pangalan ng Don Mariano San Pedro Foundation through Veterans Legionnaires kung hindi po kayo natutulog. Kailangan gumising na tayo at ibigay na po ang narapat na ibigay sa Don Mariano. Dahil marami na pong panahon na kayo ay nagpapasasa, marami na pong panahon na kayo ay nakikinabang sa mga ari-ariang ito. Ito po'y sagrado na mula po sa angkan ng mga royal family, na ito po'y ina-appoint po ito ng Panginoong Diyos na sa langit, na siyang may-ari ng langit at lupa. Ang lahat ng bagay sa lupang ito ay pagmamay-ari ng Diyos na si Jesucristo ang siyang nagbigay sa kanyang, ibinibuhis po na kanyang dugo alang-alang sa kanyang mga tao. Kung kayo po ay mga anak ng Diyos, hindi po tayo squatter sa Pilipinas. Kung tayo po ay mga anak ng Diyos, ay nagsasabi po tayo ng katotohanan at hindi po tayo nagsisinungaling sa harap ng publiko. Panahon po ito ngayon ng politika. At panahon po ito ngayon sa pagpili o pumili ng mga taong may kinalaman sa pagtulong sa mga mahirap. Mga taong may hangad na tumulong sa mga mahirap. Ito po'y panahon natin upang piliin kung sino po ang tunay na mga taong may kinalaman sa pagsasalita o may kinalaman sa katotohanang ibinanggit sa panahong ito. Kayo po ang sinasabi ng mga politiko na kayo po ay haring lungsod. Pero pag nakaupo na po ang mga haring, ang nagsasalita ng haring lungsod, kayo po ay mga alipin na po. Hindi na po kayo mga haring lungsod. Bakit ganun po? Sapagkat ay sila ay nagpakasasa sa kayamanang hindi po sa kanila. Sa kayamanang nasa Panginoon po ang lahat ng mga kayamanang ito. Ngunit inagaw pa ng masasamang hawi ng ating politika. Tulungan po natin ang ating bansa. Tulungan po natin ang ating mga taong maralita. Ang mga taong naghihirap sa ating bansa. Dahil itong bansang ito ay hindi mo makikitang mahirap sapagkat mayaman ito sa langis. Mayaman ito sa mga niyog. Mayaman ito sa palay. Mayaman ito sa mga prutas. Mayaman ito sa lahat ng mga ari-arian na narito po sa ating bansa. Bakit po tayo bumibili pa ng bigas? Dahil po ini-import po ang ating bigas. Ini-export po ang ating bigas. Bakit po tayo bumibili ng langis? Dahil po ini-export po ang langis sa bansa. Bakit hindi natin kailangan magsarili na para maiwasan ang kahirapan sa ating bansa?
Ito po ang suliranin ng ating bansa. Panahon ito sa mga nakikinig at nakakita sa mga suliraning napaloob sa ating bansa. Isa lamang ang aking masasabi. Ako po ay sumulat ng ating Korte Suprema. Noon pong January 21, 2013, pinadala ko po ito sa pangalan po ng kanyang kamahalan, punong maestrado, kagalang-galang Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kataas-taasang hukuman, Taft Avenue, Manila, through kagalang-galang Court Administrator. Ang naturang pong mga sulat kong ito ay intestate Estate of Don Mariano San Pedro. Ano pong kahulugan ng intestate? Nangahulugan po ito ng mga ari-arian po dito sa Pilipinas. Sa loob at sa labas ng bansa, may mga salaping nakadeposito po dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kaya sinasabi itong intestate estate of Don Mariano San Pedro. With the Monetary Board meeting dated January 3, 1949, lahat po itong mga volumes of gold na mula sa Pilipinas na idiniposito po sa Yugoslavia government, ito po'y mayroon pong taon, year ended, year 2005, na dapat makuha na ng muli sa Pilipinas. Ito po'y nakapangalan sa People of the Republic of the Philippines. Wala pong ibang makakuha nito maliban na lamang kung ang may-ari ng Pilipinas ay magpakilala na siya po ay mamahagi ng mga tao sa Pilipinas at sa ibang bansa. Dahil marami pong mga dayuhan, marami pong nakipagdayuhan sa mga Pilipino sa ibang bansa. Dapat na ay hindi na tayo mangibang bansa. Magsarili tayo ng ating mga Pilipino. Ating tulungan ang lahat ng mga nasa ibang bansa, mga OFW, na sila ay nagpaalipin na dapat ay hindi sila alipin. Dahil mayaman po ang ating bansa. Lingid sa kaalaman ng mga ari-ariang nakadeposito po. Ito po ang sinasabi. Mga Ginoo, si Manolito P. Gabas po, para sa kanyang sarili at sa naturang foundation, ay lubos na mapitagan at magalang na nagpupugay sa mga Ginoo at mga paham ng kataas-taasang hukuman. Higit po ay sa kanyang kamahalan, kagalang-ganang punong maestrado Maria Lourdes Sereno, nakauupo pa lamang at ang ating Court Administrator. Kami po sa pangunguna ni Manolito P. Gabas, sa bisa ng Memorandum Circular number 101-2004 and number 102-2004 dated June 12, 2004 and dated December 26, 2007. Ang tunay na mga kaanak, kadugo, legal at lehitimong mga apo at tamang mga tagapagmana sa naiwang estado ng mga magulang. Don Luis San Pedro kasal kay Doña Gorgonia Pascual at nag-iisang anak ni na Don Mariano San Pedro at Doña Dorotea Tenorio. Mga original at pertinenteng dokumento katibayan ng mga sinabi at naiharap na. Nasuri at namarkahang exhibits ng kagalang-galang hukuman may kinalaman sa Special Proceeding Case number 312-B na inahatulan at ipininid na ng kagalang-galang kataas-taasang hukuman sa kanyang decision in bank noong December 18, 1996 at naging final and executory noong Marso 24, 1997. Pinupurihan at pinapasalamatan po ang inyong decision in bank na nabanggit sa itaas sapagkat katarungan po para sa panig ng katotohanan ng estado ng titulo at ng tunay, legal at mga tamang tagapagmana Alejandro Rosalina at Maria Pawang mga San Pedro ay Pascual, nina Don Mariano San Pedro at Doña Dorotea Tenorio na may kinakanyang estado bukod pa sa mga ari-ariang komunidad. At para kay Manolito P. Gabas po ay maliwanag ang katarungan sa decision in bank sa nasabi sapagkat hindi nilakdawan po at hindi pinagwalang bahala ang mga kahingian sa sariling resolution in bank ng pitsa Enero 26, 1989 na nagsasabing hindi pa maaring itigil at tapusin ang Special Proceeding Case number 312-B dahil dapat pang alamin at tiyakin ang sinabing mga salapi.
cash na nakadeposito sa mga bangko ang Land Bank Capital Bonds sa halagang 1.6 billion pesos na may 7% interest, at kung sino po ang tunay at tamang mga tagapagmana ni Don Maria San Pedro ayon po sa Memorandum Circular through Veterans Legionnaires Foundation. Ang lahat po sa naiwang estado ni Don Mariano San Pedro Esteban ay pinaninindigan ni Manolito Pigapas na pawang katotohanan at sagrado. Ang mga lupain ay may tamang pinanggalingan at pagkakaloob, Royal Grant and Decree. Nang noon ay maharlikang kapangyarihan ng Espanya, na unang kapangyarihang nag-ipon, sumakop, gumuhit ng ating mga hangganan at ng ating larawan sa pisngi ng daigdig. Nagbigay ng pangalan at nagturing ng may-ari sa loob ng may 377 taon from 1521 to 1898. Ang mga salapi na sinasabi ay mga naimpok, sagrado at hindi po inimbot at nakadeposito sa mga bangko tulad ng Banco de las Islas Pilipinas, Monte de Piedad at Prudential Bank and Trust Company, na kung saan ay kasamang nakatago ang titulo komposisyon con el Estado ni Don Mariano San Pedro sa Trust Company, na kung saan ay kasamang kwinestyon ang ng NBI document report number 2030-163 dated January 28, 1963, at kung saan pa rin ay nakuhang mailabas ng panakaw ang nasabing titulo ng isang Wilfredo Sumulong Torres at mga kasapakat na napatunayang nagkasala sa ilalim ng kaso kriminal bilang 68810 ng CFI Manila at natulang mabilanggo sa Muntinlupa, New Bilibid Prison. Mga salaping singilin at nabibimbin sa kamay ng mga pribadong tao at korporasyon tulad ng National Power Corporation, Napocor, Republic Cement Corporation, Atlas Cement Corporation, Continental Cement Corporation, at marami pa pong iba na mga pribado, mga malalaking negosyante, katulad po ng mga Ayala, katulad po ng mga SM, katulad po ng mga Robinson, katulad po ng mga malaking mga establishmento na dapat sila po ay magbayad ng buhis dito po sa may-ari ng Pilipinas, hindi po lamang sa government. Dahil ang lupa na kanilang ginagamit po ay dapat magbayad sila ng upa sa may-ari ng Pilipinas. At mga salapi din po na negosyable instrument tulad ng Land Bank Capital Bonds, pambayad ng Republika ng Pilipinas sa pamamagitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa mga lupang pribado ni Don Mariano San Pedro na kinuha at ginamit ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga mamamayan at ng mga nakaraang pangasiwaan. Certification issued by Honorable Ivy Regalado, Jr., General Counsel of the Central Bank, dated December 14, 1989, certifying that those interim certificate number 1801 to 1804 with face value of 400 million pesos, each bearing 7% interest, series of 1968 and due 1978, an amount of 1.6 billion pesos, are official issued by Republic of the Philippines through Central Bank, etc. At mga salaping singilin bilang bayad upa, rental sa mga Amerikano, ayon po sa Treaty of Paris, sa halagang 20 million US dollar sa mga lupang pribado ni Don Maria San Pedro, na kinuha at ginamit ng mga base militar at instalasyon ng mga Amerikano dito po sa Pilipinas. Tama at matapat na dahilan kung kaya hindi tamang masingil ng ating pamahalaan. Ang dinaliring mga ari-arian po ni Don Mariano San Pedro ay lubhang napakahalaga at sagradong mga ari-arian. Magandang pasimula ng maraming mga kapuspalad na tinatangkilik ng Don Mariano San Pedro Foundation through Veterans Legionnaires Foundation, na kailanman ay wala ang masamang hibo ng politika. Dahil ang mga biyayang kaloob ng Diyos ay kalaanan para sa lahat ng mga tao, anuman ang relihiyon or organisasyon, para sa pamalaan kanino man ang pangyasiwaan. At para sa bayan, ang mga lupain po ay sapat na maging lunas na lumulubhang suliraning sa Agrarian Reform Program, na sa halip na pabayaan ang mga lupang ito
sa kamay ng mga nagsasamantalang mga tao sa pamalaan, ni ang buhi sa pamalaan ay hindi binabayaran at walang puwang para sa mga taong walang sinisilungan. Lubos na iginagalang po, pinupuri at pinasalamatan ang desisyon in bank na naging final and executory noong nakaraang Marso 24, 1997. Subalit sana po ay marapatin at lingunin muli ang desisyon, titigan at liwanagin po ang katarungan para sa panig ng aming katotohanan. Lubang napakalaki at mahigpit po ang pangangailangan ng Don Mariano y San Pedro Foundation through Veterans Legionnaires of World War II of the Walter Cosing Guerrilla Unit na kailangang i-release na, ibigay na sa tamang tagapagmana ang mga nakanimpok na salapi sa mga bangko sa loob at labas ng bansa, maging ang Central Bank na nakadeposito ang mga bank, mga volumes of gold, mga golden Buddha, mga diamante, mga platinum at iba pa. At waring ang United States of America ay kasama dito na kailangan po ay ibigay na sa may-ari ang dapat na ibigay dahil po ay kailangan na pong matulungan ang mga mahirap. Huwag na po tayong mamumulitika. Dahil ito po ay panahon ng pamumulitika, ay dapat hindi na po natin ipagbawalang bahala ang kalagayan ng mga Pilipino. At pataas na po ang mga bilihin ng ating pamamahalaan. Bilihin ang ating mga kalakalan. At lahat pong ito ay dahil sa wala pong pakialam kung ano po ang naimpok na mga salapi, sagradong salapi ni Don Mariano San Pedro. Makatulong po ito sa ating mga Pilipino, sa ating mga bansa, sa ating bansa o sa mga bansang nangangailangan. Hindi lamang po sa ating bansa. Dapat po tayo ay tumulong din sa ibang bansa dahil po ay hindi lamang ito ang dapat tulungan, kundi ang ibang bansa din. Huwag na po tayong mamulitika. At hindi na po natin bubulahin ang mga tao, ang bansa. Huwag na po natin bulahin ang mga taong nakatira dito sa ating bansa. Nakikinig po ba kayo? At kayo po ba ay nanunungkulan ng buong puso? Kung kayo po ay politiko, dapat po kayo ay makipagtulungan sa Don Mariano San Pedro at ibigay na po ang narapat na ibigay sa Don Mariano San Pedro. Kayo po ay alam ninyo na ang lupang ito ay lupa ni Don Mariano San Pedro. Kailangan po ninyong ipagmamalaki na kayo po ay nakaupo sa upuan ito, sa upuan ng luklukan ninyo na pinipili kayo bilang mga leader po ng ating bansa. Ngunit po ay huwag nyo pong ipagbawalang bahala na ang mga bansa, ang mga tao dito sa Pilipinas ay naghihirap na at wala nang halos makain. Kung may purpose po ay hindi po sapat para ibigay po ang kailangan nila. Kung mayroon pong senior citizen ay hindi po sapat para ibigay po ang kailangan nila. Ngunit ito po ay dapat magtulungan tayo. May mga salapi pong nakaimpok, may mga golden volumes of gold po nakaimpok, may mga platinum po nakaimpok sa Bangko Sentral, may mga diamante po, may mga golden Buddha po, may mga barang ginto po na nakaimpok sa Central Bank of the Philippines or Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po ay ating gagamitin para po sa mga mahihirap na maralita. Tayo po ay magtutulungan. Tayo po ay makiisa. Kung tayo po ay nasa ating pamalaan, katulad po ng ating Pangulong Noynoy Aquino, na siya po ay nangako na kayo po ang boss ko. Kung totoo po na kami po ang boss, bakit hindi po ninyo pinakinggan ang aming mga salita? Bakit hindi po ninyo pinakinggan ang aming mga kahilingan? Kaya po, kung kayo po ay totoong naglilingkod sa ating bayan, ay ibigay po ang dapat ninyo ibigay. Tulungan nyo po ang ating bansa. Kayo po ay mga leader ng ating bansa. Kayo po ay dapat gumising na, tumulong na, at matulungan na ang mga mahihirap. Ito po ang aking pong kahilingan. Aking pong dasal sa Panginoong Diyos na siyang may-ari ng langit at lupa. Siya po ang nag-udyok sa akin na lingunin po ang mga nakaraang mga testamento, ang mga nakaraang mga dokumento, mga nakaraang mga kayamanan na nakaimpok po sa Bangko Sentral, sa Land Bank, ang mga buhis po ng mga tao na dapat ay ibigay na po dito sa bansa dahil ibalik po ito sa ating mga kababayang Pilipino sa ating bansa. Lalo na po ang mga OFW, nagpakahirap po sila. Sila po ay nagpakaalipin
dahil po sa kahirapan sa ating bansa. Hindi po tayo nahiya. Tayo po ay maraming salapi. Tayo po ay may kayamanang nakaimpok. Bakit po itinatago pa yan? Ibigay na po yan. Huwag na po tayong mag-atubili sa pagtulong nito. Dahil tutulungan din naman po ang government nito. Hindi naman po to anti-government, kundi pro-government. Tumutulong po ang Don Maria San Pedro Foundation sa kahirapan ng ating bansa. Ang mga maralita ay dapat makikinig. Ang mga maralita ay dapat makiisa. Ang mga taong nasa posisyon ay dapat makinig din. Dahil tayo po ay nag-iisa lamang sa ating bansa. Isang lahi po tayo. Pilipino po ako at Pilipino po tayo. At Pilipino po ang ating Pangulong President Aquino. Dapat po tayo ay magtulungan dahil ang mga Pilipino ay magtutulungan at yan ang tradisyon ng ating mga ninuno noon. Magtutulungan. Kahit sa hirap ay magtutulungan. Kaya po nandito po ako, Pangulong Noynoy Aquino ng ating bansa. Ako po ang inatasan na magpatuloy na ang sinimula ng ating late administrator na si Don Alejandro P. San Pedro noong yumaong July 21, 1999. Siya po ay naninindigan sa kanyang sarili na dapat na ibigay na ang mga ari-arian na nakaimpok sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa Land Bank, sa Trust Company, at sa iba pang mga bangko sa loob at sa labas ng bansa. Dahil kailangan na po itong gamitin ng mga mahihirap na maralita at mga taong nasa ating bansa ngayon. Hindi lang po sa ating bansa. Tulungan natin po ang mga OFW na sila po ay nagpakaalipin dahil po sa kahirapan dito sa ating bansa. Kung ibigay po ninyo ang kanilang kailangan na dapat hindi na sila magpaalipin pa sa ibang bansa. Hindi ba kayo nahihiya na ang ating mga Filipino overseas worker nagpakahirap doon at inaalipusta pa kung minsan nawawalan pa ng buhay. Dito po simula natin sa Don Mariano San Pedro Foundation. Dahil po kailangan po natin ang marubdob na hangarin ang pagiging isang layunin, ang isang pagmamahal na ibinigay ng Panginoon sa atin. Nagpasalamat po ako sa ating Pangulong Noynoy Aquino. Kahit hindi po kayo sumagot sa anumang gusto naming hingiin sa inyo. Nagpasalamat po ako sapagkat siya po ay nakikinig ngayon at nanonood po ngayon sa panahon po ito ng politika. Huwag na po natin pairalin pa ang mga politika, ang pangbubula sa mga taong bayan, kundi atin na pong sikaping malunasan na ang kahirapan dito sa Pilipinas. Mahal na po ang ating bilihin. Mahal na po ang mga pagkain, bigas, mga ulam, pagkain isda, mga gulay. Ano pa po ang kakainin ng mga tao kung nagmahal na po lahat? Wala po tayong trabaho na ibinigay sa kanila. Kung meron man po ay mas marami pa po ang walang trabaho. Umikot po kayo sa Pilipinas, sa probinsya, sa mga munisipyo, sa mga barangay, kung ano po ang nangyayari sa ating mga kababayan na wala pong trabaho. Kaya marami ang mga kidnapping, marami ang mga suliranin, katulad po na katulad po ng mga nangyayari sa atin ngayon, mga hold up, mga banking, bank robbery. Ano po ang nangyayari? Dahil po sa kahirapan. Siguro kung maiwasan po natin ang kahirapan, kung tayo po ay magtutulungan sa Don Maria San Pedro. Dahil yang lahat na yan pong suliranin, dahil sa gutom, ay maiwasan na po ang bank robbery. At ang lahat po ng mga ginagawa ng kasamaan sa tao dahil po sa kahirapang ito. Nagmahal na po ang lahat. Ang pag-aaral na naayon po sa ating batas na dapat ay libre ang lahat. Bakit po nagkakaroon po ng mga tuition fee? Ang ating mga high schools, ang ating mga
elementary. Hindi po ba natin di ba po natin busisiin kung ano pong ginagawa ng mga principal, na mga teachers doon po sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Makakala po ninyo, hindi sinabi ninyo na libre. Libre nga sa salita pero wala sa gawa. Bakit mayroon pa pong mga fees, mga ano-ano pa yung fees diyan kung libre man ang ating pag-aaral? Kaya po kulang po tayo sa pagmamasid sa batas na ating bansa. Ngayon po, Pangulong Noynoy Aquino, kung kayo po ay nagmamahal sa ating bansa, mahalin po natin ang mga taong bayan. Sila po, kami po, kayo po ay pinaupo namin sa loob ng 6 na taon na manunungkulan sa mga taong bayan sa Pilipinas at maglilingkod po kayo sa amin. Hindi po kayo ang paglilingkuran namin. Dapat po kayo ay maglilingkod sa amin. Ito po ang aming request. Kung meron po kayong pagmamahal o pagmamalasakit sa tao, bakit hindi po niyo sinasabi ang katotohanan na ang Pilipinas ay pagmamayari ni Don Mario San Pedro? Bakit hindi po ninyo ibinigay ang Hacienda Luisita kung kayo po ay nagmamahal sa kapwa Pilipino? Bakit hindi po ninyo ibinigay ang dapat ibinigay na sa mga tao? Bakit hindi po nyo tinuturuan na mayroong Don Mariano San Pedro na magbibigay ng Certificate of Quitclaim Absolute Waiver para mapasa kanila na ang titulo at ang lupa na dapat na kanila na? Matagal na po nilang pinoposisyonan. Wala pa po silang titulo. Kung may titulo man, mga fake naman. Mga TCT, OCT. Mga ano pang mga titulo nga galing sa government na hindi naman dapat ang government mag-issue nito. Dito po tayo sa Don Mariano, ipagpatuloy natin ang nasimula ni Don Mariano San Pedro. O ang nasimula ni Don Alejandro San Pedro. Ako po ay inyong lingkod. Inaatasan po ninyo na maglilingkod sa taong bayan kahit hindi po ako namumulitika. Wala po itong bahid na politika. Wala po itong halong politika. Ngunit nagmamahal sa taong bayan at nagmamahal sa ating Pangulong Noynoy Aquino. Kung mahal po kami, mahal nyo po kami Noynoy Aquino, mahalin nyo rin po ang mga mahihirap na katulad namin. Kailangan po namin ang inyong suporta upang maiwasan na ang kahirapan sa ating bansa. Kailangan po namin ang iyong matalinong pagtangkilik sa Don Mariano San Pedro. Kailangan po namin ang iyong tulong sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Siya po ang nag-udyok sa akin at sa inyo na tulungan ito para maibigay na sa tamang panahon ang nararapat na ibigay sa mga tunay na tagapagmana ni Don Mario San Pedro through Veterans Leaders Foundation. Ako po ang inyong lingkod, lubos na gumagalang, Manolito P. Gabas, Chairman President, General Legal Advisor and Plenipotentiary Officer in charge of Don Mario San Pedro Foundation. Copy Furnace, His Excellency Barack Obama, President of the United States of America. His Excellency Benigno C. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Amando M. Titanco Jr., tagapangasiwa ng Bangko Sentral. Hilda Pico, President of Land Bank of the Philippines. Ambassador Harry Tomas, U.S. Embassy, Pasay City. Senate President Juan Ponce Enrile, and Peoples of the Republic of the Philippines. Maraming salamat po. Tayo po ay magkaisa, magtulungan sa ating lupang sinilangan. Magandang hapon po at ito po ay may karugtong pa. May sulat po ang ibinigay sa atin ang Korte Suprema, ang Office of the Court Administrator, Manila, na ito po sila ay willing daw po silang tumulong tungkol po sa tax exemption ng Philippine Archipelago. Actually po, tapos na po ito pinag-uusapan at batas na po ito, Republic Act 7160, Section 234 of Local Government Code of 1991. Na kailangan po ay exempted ang mga lupa, ang mga building, ang mga church, ang mga cemetery, ang lahat po na
sinasabi dito ay ito po ay exempted. Hindi na po kailangan pa niyo pagdidibatihan ito. Hindi na kailangan na dalhin pa ito ng Kongreso o ng Senado sapagkat batas na po ito na dapat i-impusar natin. Dapat natin i-implement, dapat natin i-enforce. Dahil ito po ay kailangan na po na malaman ng mga taong bayan. May batas po tayo, bakit hindi po natin ito ginagamit para po sa ating kapakanan? Maraming salamat po sa inyo po, kayo ay nagtitiwala ang Diyos sa amin at sa Diyos ng taong bayan. Bukod taning meron pa po tayong sinasabi dito ng Office of the Court Administrator noong January 3, 2013. Sa ikatatlo pong paragraph, nakasaad po dito. Please be informed that the function of this office is to assist the Supreme Court in exercising its administrative supervision over lower courts. Meaning to say, na kailangan po i-assist ng Korte Suprema ang exercising its administrative supervision over lower courts. Kailangan pa po ba? Natapos na po ang Korte Suprema? Natapos na po sa lower court ang mga desisyon upang i-implement po itong batas na pagkuha ng mga salapi, pagkuha ng mga ari-arian, at ang mga tax exempted, batas na po yan. Hindi na po natin pwede pang pagdidibatihan. Ito na po i-implement na lamang, i-enforce na lamang to. Meaning, much and to be continued, moreover, matter such as granting of tax exemption is invested in the Congress. Kailangan pa ba nating magdebatihan pa sa Kongreso? Kung tapos naman ito, kung batas naman itong nakalaan sa Republic Act 7160, Section 234, hindi na po natin pagdidibatihan ito. Tapos na po, ang batas na po ito, impulsar na lang na po natin. Consequently, much as we are willing to help your organization, how could you help the organization kung magsasabi lang kayo ng ganon? Para ba lang sinasabi ninyo na tutulungan ko kayo, huwag kayong mag-alala, kaming bahala, kayong kawawa. Ganon po ba ang ibig nyo sabihin? Hindi po dapat ganon. Kung tutulong po tayo, kagalang-galang court administrator, marami po kayong mga record documents according sa Don Maria San Pedro. Alam po ninyo ito dahil galing po sa inyo ang desisyong ito. Hindi po ito galing sa amin. Galing po sa inyo na totoong ang may-ari sa Pilipinas si Don Mariano. Kung ikaw ang may-ari ng Pilipinas, kung anong nakalagay sa Pilipinas, ikaw ang may-ari diyan. Kung ang gold nakalibing dito sa Pilipinas, ang may-ari diyan ang may-ari sa Pilipinas. Kung ang platinum nakalibing sa Pilipinas, ang may-ari diyan ang may-ari ng Pilipinas, si Don Mariano. Kung ang diamante nakalibing sa Pilipinas, ang may-ari niya si Don Mariano. Dahil kanya ang Pilipinas. Kaya wag nating ipagwalang bahala, i-blind ang mga tao kung sinong may-ari para malaman ang katotohanan kung sino talaga ang dapat kumuha ng mga salapi at mga ari-arian, mga ginto, mga platinum, mga diamante, mga barang gold at mga golden Buddha. At yung mga diniposito ni Marcos doon sa Switzerland, doon sa mga ibang bansa, yun po ay nakapangalan po sa Republika ng Pilipinas, Peoples of the Philippines. Dapat po ay sa Don Mariano San Pedro ang maglilid niyan sa pagkuha. Hindi po ang gobyerno, kasi ang gobyerno po, hindi po ang may-ari niyan, hindi po may-ari ang gobyerno, hindi po may-ari ang ating Republika ng Pilipinas. Ang may-ari po niyan, kung sino po ang may-ari ng Pilipinas, siya po ang may-ari ng mga ginto, mga diamante, at mga gold at mga platinum. Kaya po, huwag na po nating i-blind ang mga tao. Ito po ang sinasabi natin ng court administrator. Kung hindi po ito sa inyo ang jurisdiction, o dili po sa inyo ito ang kapangyarihan sa pagtulong sa amin, sino po ang taong dapat tumulong sa amin? Meron pa po bang ibang napakataas na hukuman dito sa ibang bansa, sa ating bansa? Wala na pong ibang mataas na hukuman sa ating bansa, maliban na po sa ating Korte Suprema at sa mga court administrator. Kung kayo po ay laging ganyan, sino po bang dapat niyong tutulungan? Sino po ba ang dapat ninyong lingunin? At sino po ba ang dapat na tao na siyang tumutukoy sa mga
sa mga nakaraang mga panahon? Sino po bang taong hinahanap ninyo? Kung mayroon naman pong taong nagpakilala sa inyong harapan, ngayon po ay makinig po kayo. Dapat po ay lingunin po ninyo ang mga dokumento at testamentong inyo pong dinesisyonan. Hindi po kayo dapat magsabing, I am willing to help your organization. That is period. Then after all, wala na. Gawin po natin, hindi po natin sinasabi. Ginagawa yan. At ito po ang sinasabi natin, kung tayo po ay nakikiisa sa ating bansa, dapat po tayo ay magtutulungan. Kung ano po ang dapat kailangan, ay gawin na po natin. Kung mayroon po mga administrative supervision, mga function, mga executive, ano pa po ba dyan, mag-order po kayo memorandum, executive memorandum circular, na ipa-implement na itong batas na ito, itong Human Security Act, Republic Act 9372. Sequester na natin ang mga lupang ito. I-sequester na natin ang hindi magpapatitulo sa Don Mariano. Pero bago pa man kayo mag-sequester, dapat sabihin po ninyo sa taong bayan na dapat ang lahat ng mga titulo ay sa Don Mariano San Pedro lamang po magpatitulo ang mga tao. Dahil siya po ang tunay na tagapagmana, tunay na may-ari ng Pilipinas, hindi po ang gobyerno. Para po natin maliwanagan ang mga tao. Kasi marami pong mga sindikato sa lupa ngayon na pinagsamantalahan ng mga pamahalaan, pinagsamantalahan ng nasa mga opisyalis, mga opisina sa gobyerno na ginawa nilang milking cow, ginawa nilang mga gatasan ang mga lupa na hindi naman sa government. Magtulungan po tayo. Huwag na po tayo magpakadunong at huwag na po tayong magmaang-maangan sa mga dokumento, sa mga lahat ng mga nangyayari sa ating bansa. Akin lang po ang kahilingan na dapat po Court Administrator Jose Midas P. Marquez, ang Court Administrator of the Supreme Court, at ang ating Chief Justice Chief Justice Maria Lourdes Sereno, na dapat po ay lingunin po natin ang mga historical background of Don Maria San Pedro Esteban, Titulo Propiedad 4136, na ito po ay nakasalalay na kahit pa po ang ibang bansa, ang presidente ng Amerika, si William McKinley ng USA, to General Merritt Military Governor here in the Philippines to respect and not to touch any property having title, covered and ratified under the Treaty of Paris, wherein the federal government of the US is one of the signatories, because by so doing it will openly violate the provision thereof as provided for under the international law. Dated December 21, 1898. On January 20, 1899, Titulo de Propiedad 4136 was duly registered under the Malolos Constitution. On March 16, 1900, Titulo Propiedad 4136 was also registered under the Bill of Rights, known as the Philippine-American Constitution. Say any local law, international and external acts of any signatory nation must yield and surrender with honor to a property already acquired, titled, and covered under the Treaty of Paris. On February 6, 1901, Titulo Propiedad 4136, issued and registered in the name of Don Maria San Pedro Esteban, was sent to the Division of Insular Affairs War Department in Washington, D.C. for publication in the World Gazette, and was forwarded here in the Philippines for guidance, file, and records. On July 4, 1946, the Philippine falls under the supervision, responsibility, and liability of the U.S. government, then 1946, to the present Philippines undergo dependent democratic form of government. Titulo Propiedad 4136, known as Composición con el Estado, recognized by and under the laws of the Republic of the Philippines by virtue of Section 9, Republic Act 1400, and Section 81 of RA 3844, known as Land Reform Code. On February 16, 1976, Ferdinand E. Marcos issued Presidential Decree 892 for discontinuance of the Spanish mortgage system or registration of the use of Spanish title as evidence in the land registration proceeding. Also, all holders of Spanish title or grant should apply for registration their land under RA 496, known as Land Registration Act, within 6 months from the effectivity of this decree. What do you mean with it?
President Marcos declaring and ordering to discontinuance of TCT, OCT, pre-patent, Torrens title, or whatever title in the present day of the government, the present government of President Noynoy Aquino, it was already discontinuance. That is the Spanish system of the Spanish system, registration system of the mortgage law. So that's why even the president of the government, they should know that the title of the TCT, the OCT, the Torrens title was already abolished. On January 31, 1996, Don Alejandro San Pedro duly appointed Special Administrator under Special Proceeding Number 312-B after presentation of legal documents and family tree proving that he is the legal heir and grandson of Don Mar San Pedro Esteban. We should know already. December 18, 1996, en banc decision of the Supreme Court with judgment in the GR 1064-96 and 1037-27, item number 3, stating that the petition for latest administration, the Kitty Special Proceeding 312-B, should be as it is hereby closed and terminated. Final and executory March 24, 1997. So, final analysis and commentaries on the issues based on the truth surrounding the facts presented, that our land is private property and not government or public property as we have always believed. That the rights and power to disposition of lands must rest on the hands of the true lawful owners and lawful heirs who according to our laws has the absolute power to issue power, conveyance, or title. So that's why you are under this. That's why you are under the supervision of the Don Mar San Pedro Foundation, through particularly in Veterans Legionnaires World War II of the Walter Cosinger Incorporated. So many times that we should learn about all the truth. And in fact, even the presidential proclamation, presidential decrees, and other presidential authorities and power over the lands are but temporary in nature and not absolute. And also that the true and real owner is now at hand to do the disposition of the land for all every head of the family, he who can issue proper conveyance, which is the most needed beginning of a good and valid title of the land. My dear friends and my beloved listeners and televiewers and watchers of this internet YouTube, I know that you are there to listen and be strong to have your knowledge and wisdom that comes from above. Alam ko at alam nating lahat na hindi natin basta na lamang ito paniniwalaan. Dahil masakit po sa ating isipan, ating puso, na kukunin na po ang inyong mga ari-arian, mga salapi na nasa bangko na iniimpok po ninyo. Siguro dahil sa inyong pag-iimpok, hindi po ninyo alam na mayroon pong may-ari sa salapi. Hindi po ninyo alam na mayroon pong may-ari ng mga ginto. Hindi po ninyo alam, kaya po panahon na po malaman ninyo, kung mayroon po kayong awa sa mga mahirap, itulong nyo na lang po para hindi na kayo mahirapan. Total, sisikwester din naman po ng may-ari ng Pilipinas yan. Kaya kailangan po natin, ibigay na lang po natin sa mga mahirap, itulong na lang po natin yan para hindi na kayo magsama ang loob. Kung magsama pa ng loob ninyo, baka magkasakit po kayo ng heart attack. So kailangan po natin talaga na ibigay na po natin sa mga mahirap ang mga naimpok ninyo. Dahil hindi rin man po sa inyo yan. Sa Panginoon po yan galing. Binigyan lang po kayo ng salapi kung papaano po ninyo gagamitin. Hindi na po ninyo ginagamit. Iniimpok nyo po sa bangko. Dapat po ibibigay nyo na po sa mga mahirap. Tulungan nyo na po ang mga mahirap kung nasaan po kayo ngayon. Kung ang pera ninyo ay marami, milyon-milyon, bilyon-bilyon, ay sigurado po talagang isikwister yan. Pero kung mayroon po kayong awa sa mga mahirap, itutulong nyo na lang po niyan para mapakinabangan po ng nakararami. At mayroon po kayong kayamanan na impok sa langit. Kasi yung pong pagtulong ninyo, yun po ang bangko ninyo doon sa langit. Kaya wag na po natin iimpok dito sa lupa dahil marami pong magsikwister sa lupa dito. Marami pong magnanakaw sa lupang ito. Kaya po, hindi na po tayo mag-impok ng salapi dito sa lupa. Ang atin pong salapi na inimpok sa lupa, kukunin na po para po ibibigay sa mga mahirap. Yun pong mahirap na yun pong bangko ninyo doon sa langit.
at kayo po ay makarating doon sa langit kung kayo po ay mayroong pagmamahal, pag-iibig sa pagbigay sa mga mahirap. Yun po ang pag-ibig nyo po sa mga tao. At kung umiibig po tayo sa kanila, tayo po ay iniibig po ng Panginoon. Kung wala po tayong pag-ibig sa mga mahirap, paano pong ibigin tayo ng Panginoon? Wala pong pag-ibig ang Panginoon sa taong madamot, sa taong hindi po mapagbigay. Kailangan po tayo ay bukas palad po na magbigay sa mga maralita at mga mahirap dahil panahon na po ito, isikwister na ang mga salapi ninyo. Baka iiyak kayo sa tago at hindi ninyo maibibigay ang mga salaping dapat niyo ibigay sa mga mahirap. Panahon na po ito upang ibigay na po ang mga salaping nakaimpok sa bangko, napakaraming taon na ang nakalilipas. Ito po ang aking pong pananawagan sa mga mayayaman tulad ng mga Ayala, tulad ng mga Robinson, tulad ng mga ICM, tulad ng mga mga airport diyan na malaking dambuhalang mga airport diyan sa Pilipinas, international at saka mga lokal. Kung mayroon po kayong mga pera na naimpok, may mga mahirap po natin dapat tutulungan para po hindi na po tayo maggugulat kung baka iiyak lang po tayo sa tago at hindi na po natin makukuha ang mga salaping na impok ninyo sa bangko. Ang kukuha po niyan ang Panginoon para po sa mga mahihirap at sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Ito po ay tinatawag na medical missionary para sa nangangailangan, para sa mga mahihirap at para sa mga taong wala nang nagmamahal sa tao at wala nang nagmamahal sa kanila. Ito po ang inyong lingkod, lubos na gumagalang, Manolito Pigabas, Chairman, President, General Legal Advisor, Plenipotentiary Officer in charge of Don Marie San Pedro Foundation and Veterans Legionnaires of World War II of the Walter Crossing Guerrilla Unit Improvement. Magandang hapon po at sa Diyos po tayo magtiwala.